Can I ask po about the room I rented? Is it fully furnished or semi-furnished po? Does it have its own bathroom or is it shared? And about the Wi-Fi po? Oh wait, and the air conditioning, is there one or just a fan? Kasi po I don't really know how to use a fan po eh. Ineng, bed spacer lang ang nirentahan mo ha. Kung ganyan ang hanap mo, sa kondo ka na lang umupa ha. 3 kayo sa kwarto. May banyo na rin doon. Ikaw ang nasa itaas kaya yung 2 nasa ibaba occupied na. Bawal ang bisita, bawal maingay, bawal maarte, bawal maraming reklamo, malinaw. Kasama na sa bayad mo buwan-buwan ng kuryente, pero kapag tumaas ang bill, kailangan yung paghatian yon. Kaya electric fan lang ang pwede nyong gamitin. Bawal din magluto sa loob ng kwarto, pero pwede sa kusina. Magbabayad ka nga lang ng 50 pesos kada araw. 1 month deposit, 1 month advance ha. Sana malinaw to sa'yo. Kung okay na sa'yo pwede ka na lumipat next week. Yes po. Thank you po. Tunay naman na nakakainis kapag ginagamit ng iba ang iyong gamit ng walang pahintulot. Malaki ang epekto nito sa tiwala. Ganon ang problema ni Natasha at Let sa bago nilang kasama sa bahay na si Eva. Ito rin ang dahilan kaya lumapit sila sa itim na kapangyarihan. Magagawa nga kaya nilang bigyan ng leksyon ng dalaga o magiging sanhi lang ito ng mas malalim pang problema? Hoy, ayusin mo na yung taas ng higaan mo. Ngayon daw darating yung bago. Bakit? Sa taas ko ba siya? Hindi ko pa alam. Siya na lang ang pumili. Basta, ayusin mo na lang din. Baka kasi kasama nun si Ate Lilia Para namang hindi mo kilala yung matanda na yun. Makakita lang yun ng kaunting kalat, nagwawala na. Niya ka mo. Malinis naman turong natin, no? Sino kaya yung bago na yun? Sana maayos kasama sa bahay. Sana hindi magnanakaw. Gahagi. May trauma na yata ako dun sa nakasama natin yung nakaraan. Wari pa sila nag-aaway. Yung pala balak pang tangayin ang maleta ko. Hindi sila uubra sa akin Hay, sana nga maayos na to. Ayoko rin may magnanakaw dito, no? Lalo na iniiwan ko pa naman pera ko sa maleta ko. Baka buong maleta ko ang tangayin. Iiyak talaga ako ng malala. Pero ayusin mo na yan. Malinis na rin naman siguro ang CR, ano? Oo, pero may nakasampay pa ako dun Pinapatulo ko lang. Mamaya ako nalang tanggalin. Wala ka namang pasok. Sampay mo na sa rooftop. Ayoko nga. May isa pang magnanakaw dun, ano? Kahit panty nawawala dun. Konti na nga lang ang bra ko baka tangayin pa. Habang nag-uusap ang dalawa, may narinig silang pagkatok sa pinto. Alam nila na yun na ang bago nilang makakasama. 2 pa silang sumalubong sa dalaga. Hi, hello. Ay wow, syala naman ito. Rich kid Parang tumakas lang sa bahay nila para mamuhay bilang normal na tao. Ganun sa mga napapanood ko sa TV Hi, ikaw ba si Eva? No. I'm Ava. Ava nga kasi. Ako pala si Natasha. Siya naman si Let. Hindi yan tomboy mukha lang. Malandi yan Hoy, galing mo naman. Ikaw naman balasubas. Why are you guys laughing? What's balasubas? Paktay tayo dyan Wala na. Tahimik na lang kami dito sa loob dahil hindi ka namin maiintindihan. Kaunti lang baon ko English Ayoko na. Give me a long. Hayaan mo. Tuturuan ka namin mag-Tagalog. Pero nakakaintindi ka naman ba ng Tagalog? Are you understanding us? If no, clap your hands Yeah, I understand naman. But just a bit. Don't worry. I don't really mind the grammar as long as we understand each other. And thank you for being considerate and teaching me how to speak Tagalog. I'm sorry I was born in Arizona kasi and I lived there for 21 years. I barely spoke Tagalog since my mom is Filipina, but she didn't really speak Tagalog either. But I'm trying to learn naman since we moved here 2 years ago. I understand what you guys are talking about. It's just hard for me to speak Tagalog sometimes. Be, ano raw sabi niya? Parang ngayon pa lang nahihilo na ako Ay, mapapaaga ata akong mamatay kapag kinausap ko to.
Okay, sure. Halika, pasok ka na muna. Pili ka saan mo gusto. Dito sa taas ko o dito naman sa taas ni Let? Wait, so I have to climb up every night? Like, akyat-akyat talaga? I think it's kinda scary. What if I fall and my head hits the floor and I'm alone here? Am I gonna die if that happens? What time are you guys usually here? So I know what time you'll find my corpse. Grabe ka naman mag-overthink. Natatawa ako. Yes, you going akyat-akyat but you will not hulog ha. You go hawak here oh. Apak here and voila! You are there and not here. Don't be takot ha. Try mo muna umakyat. Turuan ka namin. Nag-aalangan pa noong una si Eva. Halos sumigaw siya sa takot dahil pakiramdam niya ay bigla na lamang siyang mahuhulog at mapipilayan. Pero nagawa naman niyang makaakyat. Tuwang-tuwa siya at masaya. Di ba sabi ko sa'yo kaya mo dyan Kahoy naman yan, hindi yan bibigay, don't worry. Dyan ka na lang ba? It's really a nice experience. Thank you guys. Wala yon. Ano ka ba? Tinuruan ka lang naming umakyat dyan. Sige, pagbaba naman. Same lang sa ginawa mo kanina. Halata nila na walang kaalam-alam si Eva sa mga ginagawa nila. Mahihirapan siyang makibagay sa kanila, pero halata rin naman na kaya ng dalaga na subukang makisabay sa buhay na meron sila. Dahil walang pasok sa trabaho ang dalawa, tinulungan na nila si Eva na mag-ayos ng mga gamit nito. Matapos nun ay inilabas nila ang tinatago nilang lutuan. Oh, I thought that's bawal. The landlady told me that if I want to cook, I need to pay 50 pesos to use the kusina. Why do you have that? Shh! Secret nga lang to. Ito ang aming mahiwagang lutuan. Ano ka ba? Magbabayad ka ng 50 pesos tapos ang lulutuin mo lang naman noodles. If you going to sunod the rules, you will be forever poor ha. Huwag ka maingay. Atin-atin lang to. Shh ka lang. Yes. Very good girl. Bali ganito lang yan. Nagluluto kami tuwing ganitong oras dahil walang surprise visit si Ate Lilia. Ang gagawin namin, magluluto muna kami ng kanin kada umaga. Tapos, itatabi namin yon. Kapag gabi na, magluluto kami ng noodles. Ganito kami pag petsa de peligro. What's that? Parang we don't have money na, ganun. So, peligro-peligro our life. Oh, got it. Can I use it too? Use anything you need. Nasa isang dorm lang tayo kaya pwede mong gamitin ang gamit namin. But you should know your limit lang ha. Magpaalam ka if gagamit ka ng gamit namin, okay? Oh, don't worry. I have respect for you guys. Since we live here together, it feels like we're family now. Like sisters. I don't have any siblings kasi. Ano bang nangyari? Bakit nandito ka? Ano ba, nag-aaral ka or looking for a job or pinalayas ka? It's a long story. But I'm working na. Since our house is far and I don't know how to commute, I decided to look for a place near my company. Then I saw this. I talked to the landlady and then I moved here. Oh, okay. May bahay ka pala talaga. Bakit hindi ka nalang gumamit ng sasakyan? Imposible naman na wala kayo nun mukha namang mayaman ka. Te, paano yun mag-drive dito? Kita mo traffic? Naku po, baka sa halip na 20 minutes lang nasa work na siya, abutin pa siya ng 3 hours. Ay, sabagay. You know how to ride jeep? Yes po. That's very good. Bakit hindi ka sa condo nag-rent? Itong araw yung malapit lang. Hindi naman nakikinig to. Oo nga pala. Ang layo rin ng kondo bakit hindi naman solo mo ang bahay? It's nice naman if I have dorm mates, di ba? At least I won't feel alone. Sa bagay, tama ka nga naman. Oo nga pala, ibang schedule namin ha. Every 2 weeks nag-iibang oras ng trabaho namin. We both work in the same company. Bali ganito, bukas, Monday, start ng new shift namin. Our work starts at 4 a.m. so around 3 a.m. gising na kami ni Let. But don't worry, we're not noisy naman. Then, uuwi kami niyan around 2 p.m.
Tapos tulog na siguro kami yan mga 7 p.m. Ikaw naman, pauwi pa lang yata nun. Depende sa schedule mo rin. Pero kapag ganon, please try not to be noisy ha. Kasi yung dating naming kadorm, naku, sobrang ingay niyang kumilos. Kaya inis na inis kami dahil iba nga ang schedule namin. Minsan ako lang may ibang shift, minsan si Let. Or like now, same schedule kami. Basta, respect each other's resting time lang. But every Sunday ang day off namin. Yeah, I understand. Thank you for informing me. But my bed is on top of yours, right? What if I make you gising when I climb up? I'm worried. My work schedule starts at 10 a.m. But we always have 2 hours of overtime, so I'll probably be home by 8 p.m. I might disturb your deep sleep. Huwag ka mag-alala, tulog mantika yan. Baka ikaw pang hindi makatulog sa hilik niyan eh. Hindi naman mauga ang higaan kahit na umakyat ka. But don't make hulog your things, baka you make us gising ha. We will be angry birds. The mantika is oil, right? Does she sleep with oil? Sorry, I don't get it. Pambihira naman oh. Hirap naman mag-joke sa mga aircon humor. No, the tulog mantika is like mahimbing na tulog. Oh, okay. Tulog mantika. Uy, yung dagdag pa na rules. Ay, oo nga pala. We have rules here ha. Para sa ating lahat ito, maglinis ng CR after gamitin, okay? Then may schedule tayo for laundry. Kasi mahirap magpatuyo ng damit eh. Hindi namin mailagay sa rooftop dahil may magnanakaw kasi. So, every Saturday si Let, then every Tuesday ako. Since you're here na, your schedule will be every Thursday, okay? Okay po. You know how to laba? No po. Ayun lang, doon ako nasaktan. Pag-aralan mo na, not unless you want to go in laundry shop. Nood ka sa YouTube, how to kusot-kusot ha. Kahit na paano ay nagkaroon naman sila ng pagkakaunawaan. Kahit na minsan ay hindi nila maintindihan ang mga sinasabi ni Eva. Sa paglipas ng mga araw, wala naman silang naging problema sa bago nilang kasama. Mabilis naman itong pagsabihan at maturuan. Wala silang naging reklamo sa ingay nito dahil hindi nila ramdam kapag umuuwi na ito. Hindi rin siya makalat at halatang masinop sa bahay kahit na halatang galing siya sa mayamang pamilya. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Eva at natapat pa ito ng araw kung kailan siya maglalaba. I'm going to laban na lang. I don't have budget to pay eh. Ate Natasha told me to separate the white from the colored ones. Then, what am I gonna do? I don't have detergent and fabric softener. Wait, I think Ate Natasha has one. She won't be mad if I borrow a little, right? Where did she put it ba? Hindi naman nahalata ni Natasha na kumuha si Eva. Hindi lang naman yon ang ginagamit ng dalaga. Minsan, kumukuha rin siya ng shampoo o kaya ay gumagamit ng kanilang mga sabon, lalo na at nasa banyo lang naman ito. Noong una, walang pakialam ang mga kasama niya dahil may kanya-kanya silang buhay. Pero isang araw, wala si Eva at dahil walang pasok ang dalawa, doon nila napag-usapan ang tila ba napapansin nilang kakaiba. Ay, akala ko ako lang. Kasi kahapon nakita kong bukas yung isang pack ng panty liner ko. Hindi ko naman binuksan yun dahil meron pa naman akong ginagamit. Natatandaan ko talaga na hindi ko yun binuksan. Hinayaan ko na lang, baka kako kumuha si Eva kaso hindi naman siya nagpaalam. Ako rin Dito ako nagtaka nung nakita ko yung sabon ko pagising ko na parang may gumamit. Tapos ang bilis maubos ng toothpaste ko. Diba? Sabay tayo nag-grocery. Naka-budget pa naman na yun hanggang next sahod. Pero mukhang sasairin kong malala. Baka wala pa siyang pera. Baka naghihintay pa siya ng sahod niya. Gusto ko nga sanang kausapin siya. Hindi naman ako madamot Ang sa akin lang sana, magpaalam naman siya, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon, Nag-iipon pa ako pang bayad ng tuition ng kapatid ko. Kaya nga kapag nagtutoothbrush ako, kakaunti lang talaga gamit ko Hintayin muna natin hanggang sahod niya.
Nabanggit niya kasi sa akin na sa sahod na siya sa susunod na araw daw. Baka bibili na yan. Kapag ganyan pa rin, di kausapin na natin. Sana nga. Total, malaki rin naman ang sahod niya eh. Saka imposible naman na wala siyang pera kasi mayaman sila eh. Tatay niya nga kano. Pero sige, pagbibigyan ko siya hanggang sa susunod na araw. Kinuha niya pa yung isa kong dilata rito. Tapos bukas na rin yung isang pack ng biskwit. Pwede rin naman siya mag-chat sa atin kung hihingi siya, di ba? Akala niya ata libre o para sa lahat dahil andyan lang sa labas. Oh, kalma ka nate. Hintayin na lang natin. Hayaan mo na. Konting tulong na lang din yan sa kanya. Nagpigil na lamang ng inis si Natasha. Sa katunayan, hindi naman siya madamot. Hindi rin naman masama ang kanyang ugali. Kung hihingian siya ni Eva, hindi naman niya ito tatanggihan. Ang ayaw niya lang ay yung bigla na lang itong kukuha. Naiintindihan niya kung may pinagdaraanan ito sa buhay na kahit mayaman siya ay hindi niya magawang makabili agad. Hindi kasi sinasabi ng dalaga ang tunay na dahilan kung bakit ba siya umalis sa kanilang bahay. Kung ano-ano lang ang espekulasyon nilang dalawa. Na baka nga pinalayas ito at ngayon ay pinipilit na buhayin ang sarili. Pero nang sumapit na ang araw ng sahod ni Eva, wala man lang silang nakitang bagong binili nito. At patuloy pa rin na nababawasan ang kanilang mga supply. Nasa trabaho pa ang dalawa, pero pinag-uusapan na nila kung paano nila kakausapin si Eva. Oh, nag-reply na siya. Ang sabi niya sige raw, baka mapaaga sa 8 p.m. ang uwi niya. Hindi mo sinabi kung bakit natin siya kakausapin? Hindi na muna. Mas maganda kung sa personal na lang. Baka mamaya makaapekto pa sa trabaho niya kapag iniisip na baka galit tayo. Hindi naman tayo galit. Naiinis lang sa kanya. Maano ba naman kasing hindi sasama ang loob ko? Yung binili kong pagkain, nilapag ko lang. Para kako pagising ko ng 12:00 kakainin ko na lang. Para hindi na ako bibili ng almusal ko. Pagising ko nasa basurahan na yung lagayan. Gusto ko sana magdabog para magising siya. Mabuti na lang napigilan ko sarili ko. Sobrang sama talaga ng loob ko. Hanggang ngayon talaga, te. Kasi, di ba, pagkain ko na yun, te. Kahit pa sabihin kong pagkain lang naman yun, na kesyo pwede naman ulit mabili. Pwede naman din siyang bumili nun. Kaya pa nga niyang mas mahal pa dun eh. Hindi nga siya maingay, hindi siya magnanakaw ng pera. Pero ang likot naman ng kamay niya sa groceries natin. Baka nasanay siya sa kanila, no? Yung kapag nakakita siya ng pagkain sa bahay nila, okay lang kainin. Tapos kapag naggrocery ang nanay niya, kukuha na lang siya. Sa bahay nila yun. At hindi naman niya tayo nanay, no? Hindi siya nagbibigay ng pang-grocery. Kuha lang siya ng kuha. Basta mamaya, kausapin ko yan. Nagpatuloy na lamang muna ang dalawang magkaibigan sa kanilang mga trabaho. Pero masama na talaga ang timpla ni Natasha. Kahit kasi sa trabaho nila, ang daming nangyayari na talagang nagbibigay sa kanya ng inis. Pero pinipilit naman niyang ikalma ang sarili. Lalo na't alam niyang kapag inuwi niya ang galit, baka kay Eva niya ito maibunton. Nang makauwi na sila, wala pa ang dalaga. Kailangan pa nilang maghintay ng ilan pang oras. Oh, daming bawas sa candies ko. Halos puno pa to kanina. Ako nga nawala na yung coke ko rito. Ano ba naman to? Sana talaga umuwi na maaga si Eva para mapagsabihan na natin. Sahod natin bukas. Tiba-tiba na naman siya kapag naggrocery tayo. Dami na naman yung pagkain Saka isa pa, hingian mo siya ng ambag sa bigas Bibili ako ng 5 kilo bukas. Oh, bakit? Ubus na? Di ba inaabot pa yan bago katapusan? Isang beses lang tayo nagluluto Tuwing Sunday lang. Or kapag may isa lang sa ating nagising ng maaga. Aba, ewan ko. Nagsaing ako ngayon. Tingnan mo, walang laman yung balde. Baka nagluluto rin si Eva. Nagsasaing siya, tapos kumukuha ng ulam sa atin. Ganun ba? Nagmukha pala tayong may inaalaga ang anak dito, ano? Hindi lang kanin at ulam, pati drinks at meriendang biskwit. Ay, nai-stress ako sa kanya. Kala ko pa naman okay siya. Kasi mukha naman talagang maayos kasama sa bahay.
Diyos ko, ano ba naman to? Hindi ba pwedeng magkaroon naman tayo ng matinong kasama? Kung malaki lang ang sahod ko, rentahan ko na lang to para sa ating dalawa lang eh. Nakaka-stress sila sobra. Tuwang-tuwa pa ako sa kanya kasi sobrang galang niya. Mahirap talaga makahanap ng tamang tao na makakasama sa iisang bahay. Kung hindi magnanakaw, maingay. Kung hindi naman sobrang makalat, o kaya ganyan kay Eva na pala ubos ng grocery. Baka nga nasanay sa bahay nila. Magsabihan na lang natin. Bata pa rin kasi. Alam mo naman ugali ng mga ganyang edad sa kanya. Tapos galing pa sa mayabang pamilya. Kausapin natin na maayos tapos sabihin natin itong mga concern natin. Oo, at talagang magpupuyat ako para lang sa kanya. Para lang mailabas ko itong mga hinaing ko sa kanya, no? Antok na ang dalawa dahil lang dapat natulog nila ay naantala dahil lang sa paghihintay nila kay Eva. Nang umuwi ang dalaga, hinayaan na lang muna nila itong magpahinga bago nila kinausap. Ang unang nagsalita ay si Natasha. Nagtanong siya kay Eva tungkol sa paggamit niya ng mga gamit nila at hindi naman ito itinanggi ng dalaga. I'm so sorry. I thought it was okay. I'll never do it again. Sorry po. Okay lang naman kung minsan lang. Pero kasi ginawa mo na kaming grocery store mo. Nung una, sige, pinagbigyan ka namin. Pero iba na kasi ngayon, ha? Sumasahod ka naman na, be. Siguro naman pwede ka nang bumili ng grocery mo. Then yung bigas din pala. May ambagan tayo doon, ha? Ikaw ang malakas magluto. Yes, I know. I cook every day po kasi to save money eh. Makatipid ka talaga, be, ano? Paano? Sa amin lahat nung kinuha mong baon. Kami ngayon ang nahihirapan. Mag-grocery ka na, ha? May mga mabibili ka namang muri. Sama mo lang sa budget mo. Doon ka talagang nakakatipid. Yes po, sorry po. Wala na yon. Basta intindihin mo lang ang mga sinasabi namin para maayos tayo rito, ha? Sige na. Kanina pa ako inaantok. Good night. Ang akala ng dalawa ay maayos na ang lahat. Lalo na nung nakita nila na may grocery na si Eva. Masaya na sila dahil nakikinig sa kanila ang dalaga. Pero ang hindi nila alam, paunti-unti pa rin kumukuha sa kanila si Eva. Minsan pa, mag-isa na naman si Eva dahil wala silang pasok sa trabaho. I like this skincare, ha? I hope Ate Natasha won't notice me using her skincare. I just really like it and it's mahal eh. And there are a lot of tissues and wipes, so I'll just get some. I hope she won't be mad at me. I just need to be careful. Sumasabay lang ang dalaga sa pagkuha kapag alam niyang marami dahil hindi agad nakikita kung may nawawala. Minsan, nakakakita siya ng pera pero hindi niya kinukuha dahil hindi naman yon ang kanyang kailangan. Habang ginagamit niya ng walang tigil ang mga gamit ng mga kasama niya, ang mga binili naman niya ang walang bawas. Saka lang yun napansin ng mga kasama niya dahil tila ba binabantayan din nila yon. Sakto pa na nagkaroon ng pagkakataon na nagpantay ang oras ni na Eva at Natasha. Dahil doon, nahihirapan ng dalaga na gumawa ng paraan para makakuha sa pagkain nila. Pansin ko, bakit hindi mo ata ginagalaw yung mga binili mo? O mga bago na yan? O mali lang talaga ako nang nakikita? I'm trying to eat less na lately. And sometimes I just buy food outside because I kinda got tired of eating the same stuff. Ah, okay. Akala ko kasi nagtitipid ka kamo, kaya bakit bumibili ka pa sa labas? Ah, my coworker is selling cheap food. It's masarap naman po. Why are you asking pala? Are you trying to say that I might kuha some of your food po ba? I'm not doing that anymore po. If I ever get some shampoo, I'll let you know naman po. Oo, alam ko naman yun. Naitanong ko lang. Oh, sige, maliligo na ako. Habang magkaparehas pa rin sila ng oras ni Natasha, nagpahinga muna si Eva sa pagkuha ng hindi kanya. Lumipas pa ang ilang linggo, nataon naman na si Let ang kasama niya sa bahay. Pero hindi katulad ni Natasha, hindi ito masyadong nakikialam sa kanya at mas maagang umaalis.
Dahil si Eva ang naiiwan, sinasamantala naman niya yon para manguha ng ulam. What am I going to eat kaya? I'll just get this San Marino na lang. Nang makuha ni Eva ang ulam, nagulat siya matapos na bumukas ang pinto. Itinago niya agad sa kanyang likuran ang hawak niya. Oh, andito ka pa pala. Hindi ka pa ba late? I'm about to leave na rin. I'm just putting some makeup on. Why are you here pala? Did you forget something? Oo, yung ID ko naiwan ko sa higaan ko. Buti na lang hindi pa ako nakakalayo. Tara, sabay na lang tayo. Wait lang, CR lang muna ako ha. Nang pumasok sa banyo si Let, sinamantala yon ng dalaga para itago sa kanyang bag ang ulam na kinuha niya. Kinakabahan siya, pero alam niyang pwede niyang idahilan na magkasabay naman silang umalis ni Let at hindi naman ito nakita ang kanyang ginawa. Yun lang ang naiisip niyang palusot dahil baka magkausap ang dalawa at maghanap ng pagkain. Nang makapasok na si Let, nakausap naman niya si Natasha na naghahanda na sa pag-uwi. Ano? Nakita mo ba kung may kinuha siya? Wala naman. Maayos naman siya. Ang nakita kong kinuha niya yung pagkain niya mismo. Mukhang natuto naman siya kahit na papaano. Maliban na lang sa pagkuha niya pa rin ng toothpaste. Pero ngayon sa akin naman siya kumukuha. Para daw balanse. Baka ubus na yung kanya. Paano ba naman ang lakas niyang gumamit? Pwede naman kahit konti. Ano yung makeup mo? Parehas kayo ni Eva ha? Hindi naman ganito yung brand na gamit niya eh. Ewan ko, hindi naman ako mahilig sa ganyan. Basta nakita ko lang siya kanina, ganyan gamit niyang makeup eh. Tanong mo na lang sa kanya, baka ganyan talaga hilig ng mga babae na brand ano. Hindi na lang nagsalita si Natasha. Hindi niya rin naman alam kung parehas nga sila. At kung sakali man, wala naman siyang problema doon. Pag uwi niya, pansin niyang may kakaiba sa kanyang higaan at sa mga gamit niya. Una niyang pinag-alala ay ang kanyang pera. Nang buksan niya ang kanyang maleta, pansin niya na wala namang gumalaw doon. Ligtas naman ang kanyang pera. Pero alam niya at ramdam niyang may nagalaw sa kanyang gamit. Iniisip niya kung ano nga ba yun. Pero hindi niya makumpirma. Sa halip na isipin at sumakit ang ulo, isinawalang bahala na lang niya. Iniisip niya na baka nga pagod lang talaga siya. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon na naman ng pagbabago sa kanilang oras hanggang sa naiiwan na naman madalas si Eva na mag-isa sa bahay. Isang araw, ubos na ang makeup na gamit ni Natasha. Doon niya lang kinailangang gamitin ang bago niyang bili. Pero napansin niyang bukas na ito. Hindi naman siguro ginamit ni Eva to, no? Pati lipstick ko rin. Hindi kaya pati skincare ko? Ang bilis maubos kahit nga anong pagtitipid ko eh. Ano ba to? Palala siya ng palala? Sa halip na magbago sa mga pinagsasabi ko sa kanya, mukhang ginalingan na lang. May sakit ba siya o ano man na kapag hindi niya pinakikialaman ng gamit ng iba, sumasama ang pakiramdam niya? Last warning ko na sa kanya to. Hintayin ko talaga yung umuwi mamaya. Nakakaramdam na naman ng inis si Natasha dahil ang dami na naman niyang gastos na dapat ay hindi naman nangyayari. Nang kinagabihan, hindi agad pumasok si Natasha. Mas pinili niyang kausapin si Eva kaysa ang trabaho niya. Why are you still here, ate? I thought you were supposed to be at work by 6. Half day ako. We need to talk. Sure. About what? Ikaw bang gumamit ng makeup ko? Pati yung sa skincare ko? No po Since you told me not to pakialam your things, I never did it again. And besides, I have my own skincare too. Here, look oh. And my makeup. Pansin ko lang kasi na ang bilis maubos ng skincare ko eh. Samantalang hindi naman ako masyadong gumagamit nun. Bibihira ako lang gamitin kapag naaalala ko. I don't know either. Have you tried asking Let? Hindi naman yun gumagamit ng skincare at makeup eh. Oh, siya. Basta, pinagsabihan na kita ha. Huwag na sana maulit yung ginawa mo dati. Dahil baka magsumbong na kami kay Ate Lilia. Baka palisin ka rin nun dito.
Ayaw pa naman namin sa lahat yung taong nangingialam ng gamit namin. Kung mahihingiin ka, dahil kapos ka sa budget, magbibigay kami. Pero yung gagamit ka hanggang sa maubos ang sa amin, ibang usapan na yon ha. Oh, sige na, papasok na ako. Hindi na nagsalita pa si Eva. Tanging tango lang ang isinagot niya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya tumitigil. Patuloy pa rin siyang kumukuha ng mga gamit. Hanggang sa umabot sa punto na punong-puno na ang dalawa, pero kahit na anong sabihin nila ay hindi naman nakikinig si Eva. Hindi rin nila mapatunayan kung siya nga ba ang gumagawa dahil palagi niyang sinasabing hindi. Isang araw, katatapos lang maggrocery ng dalawa at dahil maaga silang nakauwi, naabutan pa nila si Eva na nag-aasikaso ng sarili. Ang dami na naman nating nabili, no? Pustahan tayo. Gaano katagal to? Mukhang may bago na naman makukuha ang cute na daga. Hindi ko alam. Malaking toothpaste na nga ang binili ko. Para naman hindi agad maubos. Sana magtipid din yung daga na yan. Ako rin. May mga chichire din ako rito. May chocolates, may kung ano-ano. Para lang sa cute. Super cute na daga. Sana all. Pinariringgan nila si Eva pero mukhang wala namang pakialam ang dalaga. Hindi nila sigurado kung hindi lang talaga nito tinatanggap ang mga salita nila o sadyang hindi sila maintindihan. Noong umalis si Eva, silang dalawa na lang ulit ang naiwan. Sinubukan nilang tingnan ang mga gamit ni Eva kung may binili na ba ito para sa kanyang sarili. Itong panty liner niya rito walang bawas pero sa akin nakakakalahati na siya. Tignan mo, hindi ko alam kung bago to ah. May pangkulot siya at plancha. Di ba sinabihan na natin siyang bawal gumamit nito? Masisita tayo ni Ate Lilia kapag biglang taas ng bill natin. Baka halugugin pa tong buong dorm. Tapos makita kung saan nakalagay yung lutuan natin. Ang tigas naman ang ulo nito. English mo ba kinausap? Oo naman. Nag-chat ako sa kanya English. Kasi hindi naman ako magaling kapag nagsasalita eh. Nag-okay naman siya sa akin. Ewan, tigas ng ulo talaga. Hindi naman pwede sabihin na bata lang yan nagtatrabaho na yan. Kung naisip na niyang bumili niyan, ibig sabihin hindi niya naiintindihang bawal nga. Masyado atang nasanay sa kanila, no? Ganun ata talaga ang mga rich kid parang nahihirapan sila mag-adjust. Pero kasi halos 2 buwan na siya rito Tapos palagi pa natin pinagsasabihan. Ewan ko kung hindi lang niya gustong tanggapin o talagang sadya na ang pagbabaliwala niya. Ako nga feeling ko sa kanya may kakaiba siyang sakit di ba meron nun? Yung parang hindi nila napipigilan na bigla na lang silang may mananakaw na gamit. Tapos kahit ayaw nila, nagagawa nila. Ang sa kanya naman, hindi naman masabi na magnanakaw yun kasi kahit pakalat-kalat pera natin, hindi naman nababawasan. Hindi niya rin kinukuha mga alahas o relo o mga mamahaling gamit natin dito. Pero ewan ko ba? Ano? Sumbong na ba natin kay Ate Lilia? Pagbigyan pa natin. Last na to. Kapag may isa pa siyang ginawa, isumbong na natin. Pero bago natin isumbong, kausapin ulit natin. Kapag matigas pa rin talaga, doon na tayo gumawa ng aksyon. Ayaw naman sana nilang magsumbong laban kay Eva, pero kung sadyang sobra na ang kanyang ginagawa, wala na silang ibang pagpipilian kung di ang paalisin na lang siya. Hindi naman nila pwedeng gawin na itago na lang ang mga gamit nila dahil sila rin ang mahihirapan. Nakatira sa iisang bubong pero kanya-kanya pa rin naman silang gastos sa kanilang mga sarili. Kahit pa sabihing simpleng bagay lang naman ang kinukuha sa kanila ni Eva, para sa mga nagtitipid ay malaking kawalan yun. Lalo na kay Natasha na talagang ginigipit ang sarili para magkaroon lang ng pera na ipapadala sa kanyang pamilya. Habang nakahiga siya at nagpapahinga, may nakita siya sa kanyang cellphone. Let, gising ka ba? Oo, bakit? Napanood mo na to? Mention kita. Ano to? Online kulam? Loko ka? O ano naman meron dito? What if ipaganyan natin si Eva? Tangik, huwag naman Kawawa naman yung tao. Kausapin lang muna natin. Saka ayoko ng ganito, natatakot ako, gaga ka ba? Mamaya tayo pa mapahamak Basahin mo kasi comment section. Marami dyan nagtatanong kung paano. Stalk mo rin profile niya. Ang dami na rin nagpapa-online kulam sa kanya Mukhang totoo naman.
Ano naman mangyayari sa atin? Baka naman bangungutin tayo palagi ha? Usigin tayo ng konsensya natin. Siya nga hindi nakukonsensya kapag nangungupit siya ng mga gamit natin dito eh. Hindi naman siguro siya mamamatay no? Kapag kulam, mamamatay di ba? Tanga, hindi. Merong mga pinapakulam na hindi agad namamatay. Pwede yun kunwari may papasakitin ka lang sa parte ng katawan niya, ganun. O, dahil malikot yung kamay niya, pwede natin siyang pagawa ng kulam na meron sa kamay. Alam ko pwede naman ata ipabawi kapag nakikita mong nagbabago ni. Ewan ko. Hindi pa rin talaga ako sang-ayon sa mga ganyan eh. Paano yan? Online yan ka mo, di ba? Wait, mag-inquire muna ako. Tila ba desidido na si Natasha sa gusto niyang gawin. Inihahanda niya lang ito para kapag dumating na sa puntong sagad na talaga ang kanyang inis. Nalaman niya kung anong gagawin kapag ipapakulam niya si Eva. Kaya inalam niya ang lahat ng detalye na pwede niyang magamit. Katulad na lamang ng pangalan, kapanganakan at maging oras kung kailan ito ipinanganak. May litrato naman na rin siya ni Eva dahil marami nito sa kanyang social media. Ilang araw pa ang nakalipas, tuloy pa rin si Eva sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Hindi kumikibo ang dalawa kahit na alam na nila. Kaya ang inaakala ni Eva, wala pa ring napapansin ang mga kasama niya. Hanggang sa kinakausap nila palagi si Eva at pinapaalalahanan nito na kailangan niyang gumastos para sa sarili niya. Dahil ganoon din naman ang kanilang ginagawa. Hindi niya pwedeng idahilan na kapos siya dahil mas malaki naman ang kanyang sahod kaysa sa kanila. Hanggang sa dumating na sa puntong ubos na ang kanilang pasensya. Pati ba naman pang-ahit gagamitin niya? Diyos ko po. Ay, hindi man lang ba siya nagkaroon ng konting pandidiri? I mean, personal na gamit na to eh. Magkano lang ba pang-ahit? Hindi porket nakalagay dito sa banyo gagamitin na niya. Mayaman siya tapos hindi man lang mag-inerte. Hindi ko na talaga kaya to. Grabe. Nagsabi na ako kay Ate Lilia ay ayaw namang palipatin ng ibang kwarto si Eva dahil punuan na rin daw. Ewan ko, sabi niya lang negosyo niya to eh. Hanggat wala namang ginagawa si Eva na makakasama sa atin o sa bahay, wala raw siyang gagawin. Kausapin daw natin si Eva kung may concern tayo. Sinabi ko na nga sa kanya na hindi naman nakikinig si Eva eh. Pero pinipilit niya na tayo na lang ang mag-adjust. Hindi naman daw natin kayang bayaran yung upa nun para maging atin tong buong kwarto. Bigla akong nag-overthink kung ano pang gamit natin ang ginagamit niya. What if pati tuwalya natin? Kaya pala minsan umuwi ako basa yung tuwalya ko. Iniisip ko na baka hindi lang natuyo nung ginamit ko. Ay, nai-stress na ako sa work. Pati ba naman sa kanya? Parang kailangan palagi siyang binabantayan eh. Hindi naman pwede yung ganon. Mahihirapan tayo rito kung palagi siyang ganyan. Alam mo, feeling ko, hindi yan titigil hanggat hindi nabibigyan ng leksyon eh. Go mo na kaya dun sa online kulam. Basta wag yung nakakatakot na mamamatay ha. Ayan na nga rin ang iniisip ko ngayon. Wait lang, chat ko na to. Ngayon ko lang gagawin yung ganito eh. Alam ko mali to pero wala naman na tayong pagpipilian. Hindi naman siya madaan sa pakiusap kasi. Siguro kapag nakaranas na lang siya ng kakaibang parusa, doon na siya magbago. Hindi na nila pinapansin si Eva. Kapag nakikita nila ito, pinagsasabihan na lang nila na ayaw nilang pinakikialaman ang kanilang gamit. O wag niyang gagamitin kung pang personal ito. Dahil hindi naman nila alam kung may sakit ba sila na pwedeng makahawa sa iba. Napapansin na ni Eva ang kakaiba nilang inaasta. Kaya ito na ang nagtanong sa kanila. Do we have any issues here? I feel like you're avoiding me. Did I do something wrong? Ayoko lang ng ginagawa mo. Like what? Hindi mo na dapat tinatanong ng paulit-ulit yan. Alam mo kung anong ginagawa mo. Matanda ka na, Eva. Hindi ka na bata na kailangan pang ipaalala sa'yo kung ano ang tama at mali. Ilang beses ka na rin naman naming pinagsabihan, di ba? About your stuff? I didn't pakialam naman na. I bought my own stocks. I never used anything of yours. I know you told Ate Lilia since she called me last time, asking me about the issues you guys raised. But I told her I never stole anything from you.
Okay, I admit that I once kuha some of your stuff. That was when I had nothing and was just starting my job. But I promise you I'll never do it again. If you guys have any issue, please, let's address it now. I don't want this place to be toxic. May mga napapansin pa din kaming nagagalaw sa gamit namin. And you assumed it was me? I only did it once. But it's not my problem if you guys forget whether you used your stuff or not. Ayaw din namin ng gulo. At mas lalong ayaw namin na maging toxic tayo rito. Pero ikaw lang naman ang naiiwan dito. Okay, let's stop this. If you're not naniniwala naman, then I won't defend myself anymore. Think whatever you want. But I'm telling you, I'm not the problem here. Naging matapang din si Eva na ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya hinayaan na lang siya ng dalawa. Alam naman nila na kung sakaling magpapatuloy si Eva sa ginagawa niya, siya pa rin naman ang magbabayad ng kasalanan niyang yun. Isang umaga, habang nasa trabaho ang magkaibigan. Okay na raw. Gumawa na siya ng ritual. Paano na raw yun? Ano nang mangyayari sa kanya? Kapag ginawa niya pa rin daw yung pangingialam ng gamit natin, parang ang epekto sa kamay niya. Ewan ko, siguro abangan na lang natin, no? Kaya huwag na nating suwayin. Tutal, ayaw naman niyang makinig eh. Siya pa ang mas matapang sa atin. Sinasabi niya pa na hindi siya ang problema. So ano, tayo? Itago mo na lang ang pang-ahit mo. Oo nga, itinapon ko na yung ginamit niya, no? Ngayon, nakatago na yun sa damitan ko. Siguro naman hindi na yun kakalkalin, no? Ang lala naman na niya, kung pati yun hahanapin niya pa. Meron namang tagki-15 na pang-ahit, kaloka talaga. Paano naman kung sabon mo? Bumili na ako ng bago kong sabon. Nakatago na rin yun para hindi niya makita. Ang hirap mag-adjust. Paano kasi? Sabon yun. Sa katawan natin yung dadampi tapos makikigamit siya. Hindi naman sa inaano ko pero paano kung may sakit siya sa balat, diba? Baka mamaya mahawaan niya pa ako. Maarte na ako maarte, oo na. Pero babae siya. Sana alam niya kung gaano tayo kaarte. Lalo na siya, mayaman siya. Hindi naman siya mukhang nagpapanggap na Inglesera. Kasi halata naman talaga sa kanya. Ewan ko sa babae na yun kung ano bang tumatakbo sa utak niya, bakit ganun ang ginagawa niya. Ilang beses na palaging si Eva ang kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa dumating ang isang araw na parang may nangyayaring kakaiba kay Eva. Do you know what's the gamot for kati-kati? Bakit? Anong meron? I don't know eh. I just feel like my hands are makate. Look there are tiny red dots. Baka naman di ka naguhugas ng kamay mo. Ano bang nakain mo? May allergy ka ba? I've already taken anti-allergy meds na, but it's not working. I always wash my hands naman. It started last night. I thought it was just normal kati-kati. But now, it feels like something I can't explain. Di ko rin alam eh. Pa-check up mo na lang yan. Para alam mo rin kung ano mga bawal sa'yo. Para mabigyan ka ng gamot. Baka kasi mapahama ka pa kung bibili ka lang ng kung ano-anong gamot. Try mo bukas. Total day off mo naman. Tila ba alam na ni Let ang nangyayari, kaya nung nagkita ulit sila ni Natasha, nabanggit niya ito. Oo nga, pero maliliit na kati-kati lang naman. Pwede pa yun magamot eh. Ewan ko kung ganun lang ba yun. Hindi naman nun basta mapipigilan si Eva. Lalo na kung nakakahawak pa naman siya. Ang galing ano. Kahit online kulang, merong parang epekto sa kanya eh. Baka kapag tumagal yung kati-kati niya, doon na siya titigil. Baka hanggat nangungupit pa rin siya sa atin, pakati ng pakati yun. Hayaan na lang muna natin. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari sa kanya sa susunod. Bahala siya sa buhay niya. Ginusto naman niya yan eh. Mababait naman tayo. Hindi naman natin siya ipapakulam kung wala siyang ibang ginawa. Kung hindi lang sana siya nangunguha ng gamit, hindi naman kakati ang kamay niya. Baka siguro bagay yon sa mga taong makakati ang kamay. Oo, baka nga ano. Paano yun kapag lumala siya? Sasabihin din ba natin sa kanya? Hindi ah. Bawal talagang sabihin yun no. Tignan na lang muna natin kung anong mangyayari sa kanya. Katulad ng kanilang inaasahan, sa paglipas ng mga araw ay mas lumalala pa ang nangyari sa kamay ni Eva.
Kahit na anong gamitin niyang pamahid ay hindi ito gumagaling. May mga gamot na rin siyang iniinom pero walang epekto. Minsan, bigla na lang siyang nagigising dahil sa sobrang kati ng kanyang kamay. Binababad niya na rin ito sa maligamgam na tubig pero panandalian lamang na nawawala ang kati ng kanyang kamay. Ang dating maliliit na butlig sa kanyang kamay, napalitan na ng mas malalaki at nagnanana ito. What if tatanggal na lang natin yung kulam kay Eva? Naaawa na ako sa kanya, Gagi. Nandidiri din ako kapag nakikita ko eh. Grabe yung pagnanana talaga. Ano namang mapapala natin kapag pinatanggal natin yun? Sige nga. Ano? Balik na naman tayo sa dating gawi. Naiisip ko lang kasi na parang baka mahawa tayo. Kunwari ginagamit niya yung lutuan natin. Paano niya yun hinahawakan? E di malamang gamit yung mga kamay niya na may mga kakaibang sugat at nana. Isipin mo yun, di ba nakakadiri? Hindi naman daw yung nakakahawa, sabi sa akin. Saka hindi siya tumitigil kahit na ganun na siya eh. Paano ko nalaman? Yung tissue ko, halos ubos na sa kanya. Tapos yung alcohol ko na nasa higaan ko, kaunti na lang yun. Eh, hindi ko naman ginagalaw. Malamang siya lang ang kukuha nun. Lalo na ngayon na kailangan niya yun. Nakakatakot nga, oo, pero ang sabi naman ng mangkukulam, hindi naman daw yun nakakahawa. Kasi hindi naman talaga yun normal na sakit eh. Kaya nga raw hindi magamot-gamot. Kinikilabutan talaga ako eh. Nai-imagine ko lang bigla. Tapos, di ba nasa banyo pa rin yung sabon ko? Paano kung ginagamit niya yun kapag naghuhugas siya ng kamay niya? Bigla naman ako nag-overthink, uy. Ano ba yan? Sabi ko na sa'yo, bumili ka nung katulad sa lagayan na nabili ko eh. Mura lang yun, wala pang 20. Tapos lagay mo sa damitan mo. Ang lakas naman na siguro ng loob niya kung bubuksan niya yun, di ba? Eh para mas safe pa rin tayo. Dahil hindi naman natin alam kung anong ginagawa niya sa gamit natin, no? Nung nakaraan nga, nagluto siya eh. Hindi rin ako kumain. Kasi naisip ko paano siya nakakapagsaing. Imposible namang hindi niya ginagamit yung kamay niya. Eh, ang lala nung pagnanana nung kamay niya, no? Alam mo, sa totoo lang, awang-awa na rin naman talaga ako sa kanya eh. Pero kasi naman, hindi siya tumitigil. Hinihintay ko lang naman na mag-sorry siya eh. O kaya, aminin niya ang ginagawa niya tapos mangako na hindi na niya uulitin. As in, yung pangako na hindi lang basta sinabi, kundi gagawin niya talaga. Eh, sana nga, ganun na ang gawin niya. Kasi kahit ako awang-awa na sa kanya eh. Hindi lang awa, pati pandediri. Natatakot lang ako kasi ayoko naman na magkaroon ng ganun ng kamay ko. Paano ako makakakilos, di ba? Paano ko malilinisan ang sarili ko? Ay, ayokong isipin, naaalala kong itsura ng kamay niya. Sa paglipas pa ng ilan pang mga araw, hindi pa rin nagbabago si Eva sa kanyang ginagawa. Minsan, hindi na talaga niya nagagawang maitago ang pangunguha niya ng pagkain o anuman sa kanyang mga kasama. Alam ni na Natasha ang ginagawa niya pero tila ba hinahayaan na lamang siya. Hindi dahil sa awa sa kalagayan niya, kundi dahil alam nila na kada maling gagawin ni Eva, may malaking balik sa kanya. Hanggat hindi yun napagtatanto ni Eva, alam nilang hindi siya gagaling. Kaya siya lang talaga ang may kakayahang baguhin ang kanyang kalagayan. Isang araw, walang pasok si Nalet at Natasha kung saan sumabay sa hindi rin nakapasok si Eva dahil sa nangyayari sa kanyang kamay. May araw-araw yatang lumalala yung nasa kamay mo ah. And every day it's getting worse. I don't like the itchy feeling, and at the same time it hurts. You know that feeling like there's something inside my hands and it's gumagapang, like it's crawling and making it super makate. Then, when I try to kamot, it gets painful. Halata nga eh, nakakatakot pa yung pagnanana niyan. Pinupunasan mo naman ba yan? I found something on the internet. It's herbal, like dahon that you need to crush and put on your hands, but it's only available in the province. Siguro yung dahon ng bayabas. Ay, oo, mahirap nga yan dito. Bakit? Hindi ba kaya ng doktor? Sabi niya, isang beses lang daw siya nagpunta tapos hindi na siya bumalik. Oh, bakit naman? Ayaw mo atang gumaling ka eh. I can find alternative meds naman. They're asking too much money eh. Too much money? Para naman sa kalusugan mo yun.
Ayaw mo bang gumaling ang kamay mo? Bahala ka. Bahala ka kung anong mangyari sa'yo ha. Naku, lalo na ngayon, palala nga ng palalayan. Tapos kahit na anong pagbabanli mo dyan, hindi naman gumagaling. O baka naman kasi may ginagawa ka na hindi mo napapansin. Tapos pinaparusahan ka na. What if lang naman, di ba? You know, in the Philippines, we have basta, marami kaming mga paniniwala here ha. Listen to me, very careful. Meron kami mga paniniwala na kapag ang someone ay gumawa ng masama ay may kapalit sa kanya. Sometimes it's karma, sometimes it's purely parusa. What are you trying to say then? Na baka may mali kang ginagawa. If you know, you know. But I'm not doing anything wrong. I'm a good person too. I never use my hands to hurt the people around me. Baka naman akala mo lang hindi. Or maybe ibang bagay yung ginagawa mo. You know the only one you know. Basta, ang taong makakatulong lang sa'yo yung sarili mo. Baka hindi doktor. Baka hindi herbal na gamot. Baka realization ng mali mo at pagtanggap sa pagbabago. Try to think of it ha. Pasaring yun. Hindi niya madirektang sabihin sa dalaga kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil mukhang hindi pa rin naman handa si Eva na tanggapin kung anong mali niyang nagawa. O kung tanggap nga niya, hindi niya pa lubusang niyayakap ang pagbabago. Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbabago sa kalagayan ni Eva. Minsan umiiyak na lang siya dahil sa halong kati at sakit. Minsan naman, bigla na lang siyang sisigaw. Kung ano-ano na lang ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang araw ay nawala na siya ng trabaho. Hindi niya kasi magawa ng maayos. Hindi na kasi niya ito magawa ng maayos. Umuwi si Eva na umiiyak. What did I do wrong to end up feeling this way? Everything in my life is falling apart. I hate my life. I don't know what to do anymore. I've lost everything. I'll probably die starving and end up on the streets since I can't even pay rent anymore. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak lang. Dahil kahit na anong paghahanap niya ng trabaho ay hindi niya magawa. Sinubukan niyang magsabi kay Let para magtanong kung pwede siyang pumasok sa pinapasukan nila. May chat sa akin si Eva. Nawala na raw siya ng trabaho. Baka raw pwede siya rito. Umiiyak siguro to, no? Nag-send kasi sa akin ng emoji na nag-cry-cry. Nako, hindi rin naman siya pwede rito. Tignan mo nga yung kamay niya. Tingin mo ba magagawa niya ang trabaho niya rito? Hindi naman, di ba? Makita pa lang yun sa interview, bagsak na siya eh. Kawawa naman siya. Gagi, tama na kaya yun, no? Pagsabihan na lang natin siya. Nawala na siya ng trabaho, oh. Mayaman naman siya. Kapag umalis siya sa dorm, doon na lang ako magpapatanggal ng kulam sa kanya. Pwede naman siguro siyang umuwi sa kanila, no? Kung kano ang tatay niya, malamang niyan may pera. O kung wala na siyang tatay, pwede niyan monthly may sahod ang nanay niya. Wala rin siyang kapatid. Di, mas solo niyang lahat, di ba? Wala pa naman siyang kinukwento tungkol sa pamilya niya. Basta ako, naaawa talaga ako sa kalagayan niya. Patawarin na lang natin. O tapos uulitin na naman niya? Doon na lang natin siya kausapin. Mukha namang maniniwala siya kapag sinabi natin sa kanya na kapag nagbago na siya, mawawala yung sa kamay niya. Mukha namang madali lang rin siyang mapaniwala eh. Kesa namang ganito, di ba? Kasi sa totoo lang ang hirap nung pinagdaraanan niya. Nakukonsensya na ako. Hindi naman din natin alam kung ano bang pinagdaraanan ng tao eh. Malay mo may mas malalim pang kwento, hindi ba? Hindi lang talaga siya mahilig magkwento. Hindi pa rin kumbinsido si Natasha na may ibang kwento si Eva. Pero gusto niyang bigyan ng pagkakataon na kausapin ito para mas maintindihan niya kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Nang kinagabihan nung umuwi sila, naabutan nila si Eva na nasa higaan niya lang. Alam nilang umiiyak ito, lalo na't dinig nila na malakas itong humihikbi. Be, baba ka dyan. Kumain ka na ba? Hindi sumagot si Eva, pero bumaba siya. May dalang pagkain ng dalawa na binili nila sa labas.
Namumugto ang mga mata ng dalaga at halatang lubog siya sa problema. Kumain na muna tayo. Oh, ito sa'yo. Wala yung manok dahil baka bawal ka. Ano nangyari? Bakit ka inalis sa trabaho? Dahil ba dyan sa kalagayan mo? Yes, and my manager told me that I can't perform well daw. I asked for another chance naman, and I promised I'll do better next time. But they already decided na and told me I'm not fit to work because of my hands. They said they're scared. Baka daw contagious. Hindi ka naman kasi pwede sa work namin eh. Kapag in-interview ka, may typing test doon. Hindi mo yun magagawa dahil dyan sa kamay mo. Baka kapag nakita rin nila, iisa lang ang sasabihin nila doon sa dahilan kung bakit ka natanggal sa work. Do you know any job po that I can apply for? Please, I really need work. I can't afford to be jobless for too long. Bakit parang desperado ka naman magkaroon ng trabaho agad? Di ba dapat mas isipin mo munang kalagayan mo kaysa sa trabaho? Pero sa nakikita ko, mas mahalaga pa sa yung trabaho kaysa ang gumaling ka eh. Oo nga, katatanggal mo lang sa work ngayon tapos kung makahanap ka ng trabaho, ganun na lang kaagad. Hindi mo muna intindihin ang sarili mo. Alam na ba yan ang family mo? I haven't told anyone about my condition. Oh, bakit? Sabihin mo kaya sa parents mo, no? Sabihin mo sa daddy mo. Alam mo, hindi ka dapat nagpapakahirap ng ganito. You won't understand. It's just hard to explain. Then, ipaintindi mo sa amin ang pinanggagalingan ng ginagawa mo ngayon. Alam namin galing ka sa mayamang pamilya dahil halata naman sa'yo. So, anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ka kung maghanap ng trabaho? Anong meron sa'yo? Sa pamilya mo? Hindi agad nagsalita si Eva. Nakatingin lang siya sa dalawa na nag-aabang ng kanyang sasabihin. Pero kahit na walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, bakas naman sa kanyang mga mata ang bigat ng kanyang emosyon. Bakas ang takot at pangamba na maaaring mahusgahan siya kapag sinabi niya ang tunay niyang katauhan. Don't worry. We don't just the cover, it's a book. Sige na, para mas maintindihan ka namin kung ano ba yung pinanggagalingan ng problema mo. We used to be rich. I mean, I grew up in a privileged family. But everything just fell apart after my dad got sick. Tapos ano, ibinenta niyo lahat ng ari-arian niyo para maipagamot siya? Kaya ba dito ka nag-dorm? Tapos pilit na pilit ka magkaroon agad ng trabaho? Yeah, we don't have anything na talaga. Our house, our land, even the other assets. Everything has been sold. But still, my dad got sick and my mom din. I'm the only one helping them. They're staying na with my mom's sister, si Tita Susan. And like, all my salary I send to them for meds and checkups. But it's never enough, you know. They need food din, of course. So that's why I took some of your stuff. I know it's not right and I'm super sorry. I just really needed to make tipid my sahod. That's all. Bakit hindi mo nilang sinabi sa amin nung una? Because it's nakakahiya naman, di ba? I don't want anyone taking pity on me. Dapat sinabi mo sa amin nung una pa lang. Alam mo, lahat tayo may pinagdaraanan sa buhay, ha? Naawa kami sa'yo lalo na dyan sa nalaman namin. Kaya pala kahit nahihirapan ka na, sobrang sipag mo. Ikaw na lang pala tumutulong sa parents mo. Tapos ngayon na wala kang trabaho. Wala ka rin may papadala sa kanila. Tapos may sakit ka rin. Alam mo, gets ko kung bakit kailangan mo kumuha ng gamit sa amin. Pero sana gets mo rin kami kung bakit kami naiinis sa ginagawa mong ganun, ha? Kasi sa totoo lang, tulad mo may dahilan kung bakit kami nagpupumilit na magtrabaho eh. Kaya kahit na minsan masama ang pakiramdam namin, pumapasok pa rin kami kasi may kwento rin ang bawat pamilya namin. Katulad ako, breadwinner din ako. Tapos yung kapatid ko may kakaiba siyang sakit. Kaya kailangan ko rin magpadala ng mas malaking pera. Kaya grabe yung pagtitipid ko. Nag-grocery ako para yun ang gagamitin ko kahit wala na akong pera. At kapag naubos yun, wala na akong magagamit. Kaya nung kumukuha ka sa akin, nahirapan ako sa budget.
Dahil hindi pwedeng mabawasan yung binibigay ko sa family ko. Dahil sa akin din nakasalalay ang buhay nila eh. Nung una, okay lang sa akin kasi iniisip ko na baka wala ka talagang budget pero nung sa amin mo na inasa lahat, may kakaiba na eh. May pasanin kami be, huwag mo nang dagdagan. Hindi dahil pasan mo ang pamilya mo, hindi mo iniisip na kami rito o ako lalo, pasan din namin ang pamilya namin. Kasi lahat tayo may pinagagamitan ng pera natin. Tama si Let. Maging ako. May pamilya akong sinusuportahan. Yung kapatid ko nag-aaral. Iniipon ko ang bayad sa tuition niya. Todo tipid din ako. Isang beses na lang ako sa isang araw kung kumain tapos panay ako biskwit. Yung mga binibili ko, mukha siyang marami pero bilang na yon sa kada araw para makasurvive ako. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din kami. Kaya nga ilang beses ka na namin kinausap, di ba? Kaso ang problema kasi ikaw mismo. Ayaw mong tanggapin ang mga sinasabi namin. Paulit-ulit mong ginagawa. Nahihirapan din kami. Kahit sabihin natin na mura lang yung biskwit. Kahit tingi lang yan. Eh yung tingi na yun na lang din yung para sa amin. I know naman. That's why I always feel sorry for myself. That I have to kuha other people's stuff. And I'm really sorry for being like that. Promise I'll never do it again. Promise. Since I know na how super hirap it is to budget a small salary, I understand. And I know naman I'm not your obligation. Walang masama sa paghingi pero wag naman sanang sobra-sobra. Isipin mo rin ng ibang tao dahil hindi maganda ang ganyang ugali, ha? Mabait naman kami pero ayaw lang namin yung mapagsamantala na tao. Alam ko, nahihirapan ka mag-budget. Kasing hirap kung paano ka namin intindihin, Diyos ko. Pero makakaya mo yan paunti-unti. Ang gawin mo, tingnan mo, ano mga kailangan mo, tapos magkano budget mo, yun ang ipambili mo. Tapos ibigay mo sa family mo yung iba. Kaya mo yan. Nandito kami, nagaya mo umiiyak sa liit ng sahod, pero tiis-tiis lang. Thank you guys. I'm so sorry talaga ha. I just hope we can still be friends pa rin. And also, thank you for teaching me. I hope you can help me learn how to budget. Like, really tipid without harming other people's budget. Oo naman Saka hindi lang pagtitipid ang ituturo namin sa'yo, kundi pagtatagalog din at dumudugo ng ilong ko kapag nagsasalita ka. Basta, wag mo nang uulitin at maging malaking aral na ang nangyayari sa'yo. You know, I think what Let said is kinda true. Maybe my hands are like this because I'm pakialamera, no? Ako pa talaga ngayon paano mo naman nasabi? Nothing. I just feel like it's my karma. Since I pakialam your stuff and even gamit it. It's so nakakahiya talaga. Ang cute mo talaga. Okay na yon. Don't ulit-ulit na lang para hindi kami maging angry birds to you ha. Yes po. Kapag gumaling na yung kamay mo, saka ka nalang magtrabaho ulit. Sa ngayon, magpahinga ka nalang muna ha. Sige na, namumugtong na yung mga mata mo eh. Nagkaroon sila ng kapatawaran. Humingi rin ng tawad si Natasha sa nagawa niya, kahit na hindi niya inamin kung ano yun dahil ayaw niyang sabihin kay Eva ang pagpapakulam niya. Habang mas lalo niya ring binigyan ng intindi ang mga bagay-bagay at ginawa ng mga tao sa paligid niya. Naging mainit din kasi ang dugo niya kay Eva kahit na hindi niya alam ang tunay na dahilan nito. Tinanggap niya rin sa sarili ang pagkakamali. Hindi lang naman si Eva ang may natutunan dahil dalawa rin sila ni Let. Nang makapasok sila sa trabaho, doon lang nila napag-usapan ang tungkol kay Eva. Grabe pala Kawawa nga si Eva. Pero at least natuto naman na siya. Aware siya sa naging pagkakamali niya. Paano na yan ngayon? Ano nang sabi ng mangkukulam? Para sana alam natin kung paano siya gagaling, di ba? At may hiring pa naman ngayon, Buti na lang nakausap ko ang HR na wag na lang muna siyang kumuha ng bago dahil kako may kakilala na ako. Ito, kaka-reply niya lang. May mga pinapabili siya. Tapos, ito raw ang ipapaligo ni Eva sa loob ng 3 days.
Sunod-sunod na kaparehas na oras lang din. Shoota, saan naman natin makikita itong mga to? Diyos ko po. Tingin nga, ano ba yan? Oh, baka meron sa Quiapo. Doon lang naman bilihan ng mga ganyan eh. O kaya sa Baklaran. Pero alam ko mas marami niya sa Quiapo. Anong oras ba tayo uuwi? Daan na lang tayo doon, no? Kawawa naman kasi yung bata. Hindi ko rin naman alam na may sakit ang mga magulang niya. Hindi rin kasi halata dahil mayaman siya. Nag-judge din naman agad tayo. Pero medyo nakatulong pa rin naman yan lalo na nalaman niyang may mali talaga siya. Turuan na lang natin sa buhay. Hindi pa sanay sa hirap eh. Pero mukha namang determinado siyang makapag-adjust sa bago niyang buhay. So, okay na yun. Saka, hindi rin naman kaya ng konsensya natin yung kulam-kulam na yan. Oo nga. Grabe minsan ang sama ng panaginip ko kaya. Ganun pala yun ano. Pati tayo inuusig ng ginawa natin. Malamang. Kaya nga masama yung ganyan eh. Kasi gawa yan ng kadiliman. Para matahimik na rin tayo, hayaan na lang natin gumaling si Eva. Siguro naman totoo na yung sinabi niya na hindi na niya uulitin yun. At dapat tayo rin. Hindi na natin to uulitin. Isa pa, parang hindi na tuloy ako private na tao. Paano? Kahit dun sa online, pwede na magpakulam, di ba? Kaloka. Malaman lang full name mo, pati birthday mo at details tungkol sa'yo, pwede ka nagawa ng ritual. Napalak profile tuloy ako nang wala sa oras. Sadyang hindi lang si Eva ang nabigyan nila ng leksyon, kundi ang kanila na ring mga sarili. Dahil sila ang may kagagawan kung bakit naparusahan ng ganon ang dalaga, sila na rin ang tumulong kung paano siya gagaling. Tinuruan nila si Eva kung paano niya gagamitin ang mga binili nila at sinabi nila na kapag ipapaligo nila yon, hindi siya magpupunas ng kanyang katawan. Hahayaan niyang matuyo sa kanya ang tubig. Masunuri naman si Eva, kaya ginawa niya ang utos sa kanya. Ilang araw lang din ang lumipas na wala ang kati sa kanyang mga kamay pero may sugat pa rin ito. Hanggang sa buwan na ang inabot, tuluyang natuyo ang nasa kamay niya at unti-unti na itong gumagaling. Noong kaya na ni Eva magtrabaho ulit, ipinasok siya sa kumpanyang pinapasukan ng dalawa niyang kasama. Laking pasalamat niya dahil naging maayos na ulit ang lahat sa kanya. Hirap man siyang yakapin ng kanyang bagong buhay, nagkaroon naman siya ng mga kaibigan na handang gumabay sa kanya. Ang sabi niya pa nga, sila na ang kanyang mga ate na pinapagalitan siya kapag mali ang ginagawa, pero tinutulungan pa rin siya para matuto. Pare-pareho na silang may ipinaglalaban sa buhay. Mga tao na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Sa paglipas ng panahon, silang tatlo na lang ang nagsama-sama sa iisang bubong. Naging maayos ang samahan. Kapag may kailangan ng isa ay nakaalalay naman ang isa pa. Wala na ang ugali ni Eva na gumagamit ng gamit ng iba. Natuto na rin siyang magbahagi ng anumang meron siya. Hanggang sa isang araw, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Maligayang kaarawan, Eva! No, it's Ava. Okay lang yan, parehas lang naman yun. Birthday mo pa rin naman. Thank you. Mali. Maraming salamat aking mga kaibigan. Ako'y... I love you. Ako mahal kayo. Mali. Mahal ko kayo. Ayon! Natuto rin ang bata ako. Akala ko gusto mo pang maaway ulit eh. No, ayaw na kaaway. Gusto ko happy lang. Nice! May natutunan ka talaga sa amin ah. O sige nga, anong Tagalog ng cake? Ha? May Tagalog ang cake? I don't know. Sige nga, ikaw nga raw. Anong Tagalog ng cake? Siguro kumain na lang tayo, no? I'm starving na eh. Yeah, let's kain na. I have pansit here. Meron ding lumpia. My favorite! Oh my God! Thank you mga ate ko. Wala yun. Ililibre mo naman kami ng ice cream bukas eh.
Nagtawanan na lang sila habang nagkukwentuhan. Tunay na masaya ang naging samahan nila. Nariyan sila sa isa't isa kapag kailangan ng tulong. Sa saya o sa lungkot ay palagi silang nagdadamayan. Hanggang sa paglipas ng panahon, magkakasama pa rin sila. Minsan, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, pero normal naman yon bilang iba-iba ang opinyon at kaisipan ng mga tao, pero hindi naman yun nakaapekto para sa kanilang samahan. Natuto na ring magtagalog si Eva, kaya hindi na nahihirapan ang mga kumakausap sa kanya. Naging isa na rin siyang normal na dalaga na hindi niya inakala na makakaya niyang gawin. Lalo na't buong buhay niya, karangyaan ang nasa kanyang harapan. Kaya malaki rin ang pasasalamat niya sa kanyang mga naging bagong kaibigan na naging kapamilya na rin. Hindi kakayanin ni Eva ang mag-isang lumalaban sa kahirapan ng buhay kung wala ang dalawa. Marami silang natutunan sa isa't isa. Nanatili rin na lihim ang tungkol sa kulam dahil kahit na minsan hindi na pinag-usapan ni Natasha at Let. Dahil para sa kanila, isa rin yung maling desisyon sa nakaraan na hindi na nila kailangan pang bitbitin sa kasalukuyan. Sadyang may mga tao na dumaraan sa hirap ng buhay na minsan ay napipilitan silang kumuha o gumamit ng gamit ng iba. Hindi dahil gusto nilang mang-abuso, kundi dahil sa kakulangan o desperasyon. Pero may iba rin namang sadyang walang pakialam, kahit alam nilang mali, pero ginagawa pa rin nila. Kapag tumira ka sa iisang bahay o dorm kung saan iba-ibang tao ang kasama, doon mo talaga makikita ang tunay na kahalagahan ng disiplina at respeto. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pakikisama, kundi sa kung paano mo pinapakita ang iyong ugali kahit walang nakakakita. Tunay naman na mahirap ang makisama sa ibang tao. Lalo na kung sanay kang mag-isa o ang sanay kang nabuhay sa karangyaan. Dahil bawat tao ay may kanya-kanyang ugali, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Minsan, ang akalang simpleng gawain lang ay nakakainis na pala para sa iba. Tulad ng paggamit ng sabon o shampoo ng kasamahan mo sa iisang bahay nang walang paalam, walang abiso. Akala'y wala lang pero ang tunay ay may malaki na itong epekto sa kanila, lalo na sa magiging tingin din nila sa iyo. Kahit pasabihin na kaunti lang. Ang kaunti na yon ay pinagmumula ng sama ng loob na nauuwi sa galit. Madalas nito ay ang sa pagkain, lalo na kapag walang nakalagay kung sino ang may-ari. Inaangkin ito ng iba. Kahit sabihin na nagugutom, kailangan pa ring isipin na hindi pa rin ito iyo. Tandaan na magkaroon ng prinsipyo. Isa itong mahalagang asal ng isang tao. Kaya, mahalaga ang pagkatuto sa pakikisama. Dahil hindi mo pwedeng palaging ipilit ang iyong gusto. Kung gusto mong maging maayos ang samahan, dapat ay matuto kang maging responsable. Irespeto mo ang gamit ng iba tulad ng pagrespeto mo sa sarili mong pag-aari. Huwag mong hintayin na may magalit bago mo mapagtanto na may mali kang nagawa. Kung uunahin mong disiplinahin ang sarili, hindi na kailangan ng iba na pagsabihan ka. Lagi mong ilagay ang sarili mo sa kanila. Kung ikaw ba ay kukuhanan ng gamit nang wala kang alam, matutuwa ka rin ba? Kung ang binili mong pagkain ay basta babawasan ng iba nang hindi nagsasabi, ano ang iyong magiging reaksyon? Hindi ba't hindi ka magiging masaya? Ganon din ang mararamdaman ng iba kung ikaw ang gagawa sa kanila. Marahil, kung aayusin naman ang pagpapaalam at paghiram, hindi naman magdadamot ang isang tao. At kung desisyon niyang huwag kang pahiramin, respeto na lamang din. Dahil mas masaya pa ring tumira sa iisang lugar na puno ng respeto sa isa't isa, kahit na hindi magkakadugo. Tandaan na hindi masama ang magtipid, pero dapat ito ay ginagawa ng may malasakit sa kapwa. Tunay naman mga apo na mahirap ang makisama sa iba. Pero dapat magsimula rin sa ating mga sarili ang pakikisama. Huwag ugaliin na gamitin ang hindi inyo.
Kayo rin ba ay may karanasan na ganito sa inyong mga nakasama? O may natatangi rin kayong kwento na kahalintulad ngayon? Ibahagi nyo naman at nais ko yung mabasa. Naway may aral kayong napulot. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Mary Jane Kitong, Charmaine Anke, Dulce Imay, Maricel Morillo, Fritzy Risinger, Joseph Bron, Gillian Gabumpa, Kimberly Pahadan, Roslyn San Antonio, Mergy Jade Aroza, Gerald Dakpano, Liza Takada, Noemi Garcia Pabunan, Gila Therese Nicole Santiago, Riza Rizardo. Shout out din sa inyo, Marian Delta Fuente, Megan Pitos, Sunshine Kayanga, Bobby Closa, Marisa Villanueva, Ira Menderico, Lorena Morate, Maribel Balabag, Glory Lee Olivo, J. Mark Fragata, Tara Dabi, Liza Lynn Tizon, Bilyones Ligaya, Assorted Love Hurts KSA, Celine Nunez at sa Nunez family ng Sinakaban Misamis Oriental. Salamat sa pakikinig nyo, Marilor Guevara at sa Guevara Matnaling family, Mary Gladys Rico, Hayashi J. Megan, Vanessa Carrie Apaling, Jennifer Lopez, Nilda Dultra, Moriel Hernandez, Romel Tolentino, Elsa Haviña, Nong Puwamo, Kim Bara, Pamela Agasang, V. Begiras, Freya Monteverde, Jody ng 13 Martires, Cavite, Angelina Reyes. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chuan ng Subic Zambales, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Rañada, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, Ami Pakana, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roselyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Milrose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Neil Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi niyong pakikinig, mga apo.